Itinuturing siyang walang silbi dahil production magic lamang ang kaya niyang gamitin. At ipinatapon siya ng kanyang ama. Ngunit lumabas na walang hanggan ang kanyang mana, kaya kaya niyang lumikha ng halos kahit ano gamit lamang ang kanyang imahinasyon. At ginawang isang ganap na kuta ng nayo ng lugar na pinadalhan sa kanya na parang naglalaro lamang siya ng tower defense game. Nagsimula ang kwento nang muling isinilang ang isang Salarayman bilang isang batang nagngangalang Van Ferratio. Habang nakatanaw siya sa bintana, sinabihan siya ng kanyang tagapag-alaga na si Till na mag-ingat. Sinabi ni Van na kahanga-hanga ang tanawin, ngunit nagulat si Till dahil mahusay siyang magsalita kahit 2 taong gulang pa lamang siya. Nalaman na mayroon siyang alaala ng kanyang buhay sa Japan, kaya alam niyang siya ay muling isinilang. Habang kumakain si Van kasama ang kanyang pamilya, tinanong ng kanyang ama na si Marky Galpa ang kanyang mga kapatid kung ano ang gagawin nila sa araw na iyon. Sumagot sila na magpapraktis sila ng kanilang mahika. Tinanong din niya si Van kung ano ang plano nito, at sinabi nitong nais niyang pag-aralan ang kultura at kasaysayan ng bansa. Inaasahan ng kanyang ama ang kanyang magical aptitude appraisal sa edad na 8. Mahalaga ang magical aptitude sa mundong ito dahil umaasa ang mga maharlika sa mahika upang protektahan ang kanilang nasasakupan. Ang 4 na elemento ang itinuturing na pinakamahusay na uri ng mahika. Ang mga may ibang uri ng aptitude ay itinuturing na kahihiyan. Ang lahat ng kapatid ni Van ay may isa sa 4 na elemento, kaya ipinagmamalaki sila ni Galpa. Tinanong ni Van si Till tungkol sa mga magic tool at ipinaliwanag nito na may mga kristal at mamahaling bato na kayang mag-imbak ng mana. Nagulat ang ibang mga katulong dahil naiintindihan siya ni Van kahit napakabata pa nito. Isang butler na si Esparta ang nagbigay kay Van ng simpleng problemang matematika at nasagot ito ni Van. Dahil dito, napagtanto ni Esparta na siya ay isang henyo at nagpasya siyang turuan siya. Sa sumunod na 2 taon, nag-aral si Van sa ilalim ni Esparta. Nang siya ay 4 na taong gulang, nakipagduwelo siya kay Till, ngunit madali lamang nitong naiwasan ang kanyang mga atake at tumakas. Makalipas ang 1 taon, nakipaglaban si Van sa isang trainee na sundalo at nagawa niya itong talunin. Dahil dito, humanga sa kanya ang ibang mga bata. Isang komandante na si Di ang nakapansin sa kanyang talento at nagpasya siyang turuan siya ng espada. Dahil nais niyang maging pinakamahusay na eskrimador sa bansa si Van. Sinabi ni Van na kailangan pa niyang mag-aral kay Esparta, ngunit sinabi ni Di na kakausapin niya ito at magiging madali lamang ang pagsasanay. Ngunit kalaunan, napagtanto ni Van na hindi ito totoo dahil pinapagsanay siya ni Di ng walang tigil at pinapaupo pa siya sa imaginary chair kapag nagpapahinga upang palakasin ang kanyang mga binti. Inabutan siya ni Till ng tuwalya at pinunasan niya ang kanyang mukha habang iniisip na masaya ang kanyang buhay mula nang siya ay muling isinilang. Kaya nais niyang sulitin ito. Nang siya ay 6 na taong gulang, kinilala siya bilang isang henyo. Ngunit hindi siya tumigil sa pagsasanay at pag-aaral, kaya napagod siya at sinabi kay Till na nais niyang lumabas at maglaro. Dinala siya ni Till sa palengke at ipinakita ang Merry Chamber of Commerce. Doon ay nakita nila ang isang lalaking hinihila ang kanyang anak. Nagtanong si Van kung bakit nakatali ang mga kamay nito. Ipinaliwanag ng lalaki na balak niyang ibenta ang kanyang anak bilang alipin. Sinabi ni Till na kilala ang mahihirap na pamilya sa pagbebenta ng kanilang mga anak dahil sa kakulangan ng pera para mabuhay. Isang babaeng nagngangalang Rosalie ang sumalubong sa kanila at tinanong kung magkano ang halaga ng bata. Sinabi ng ama na kaya nitong gumamit ng thieving magic, ngunit sinabi ni Rosalie na 3 malaking pilak lamang ang halaga nito, kaya nagalit ang lalaki. Binugbog niya ang kanyang anak at sinabing sa ibang tindahan na lamang sila pupunta, ngunit inalok ni Van na bilhin ang bata sa halagang 5 pilak. Kinuha ng lalaki ang pera at umalis, at tinanong ni Van ang pangalan ng bata. Nagpakilala ito bilang Kamen. Sinabi ni Van na malaya na siya at binili lamang niya ito upang tulungan. Napagtanto niya na walang pupuntahan si Kamen, kaya inanyayahan niya itong tumira sa mansyon. Ngunit ipinaliwanag ng mga gwardya na hindi papayagan ni Galpa si Kamen sa sambahayan maliban kung dadalhin siya ni Van bilang kanyang alipin. Tinulungan sila ni Rosalie na gumawa ng slave contract at lumitaw ang marka sa kamay ni Kamen. Ipinaliwanag niya na hindi ito mawawala hanggat hindi napapawalang bisa ang kontrata. Pagbalik sa mansyon, sinabi ni Kamen na hinahanap siya ni Di. Binigyan siya ni Van ng biskwit at inutusan siyang sabihin na wala siya sa kanyang silid. Nagtanong si Van kung bakit walang guwantes si Kamen at sinabi nitong gusto niyang makita ng lahat ang marka sa kanyang kamay. Sinabihan siya ni Van na isuot ang mga guwantes na binili niya. Sinabi ni Kamen kay Di na wala si Van sa kanyang silid, ngunit hindi ito naniwala. Gayunpaman, naging interesado si Di sa kanya at nagpasya siyang sanayin din siya. Nang mag-8 taong gulang si Van, isinagawa ang magical aptitude appraisal.
Inaasahan ng lahat ang resulta, ngunit nagulat si Galpa nang malaman na wala siyang aptitude sa apat na elemento at production magic lamang ang kaya niyang gamitin, na itinuturing na pinakamasamang uri ng mahika. Ipinaliwanag ni Galpa na ito ay walang silbi dahil kaya lamang nitong lumikha ng mga espada at kagamitan sa pamamagitan ng imahinasyon. At hindi nito kayang protektahan ng mga tao. Tinawag siyang kahihiyan ni Galpa dahil siya lamang sa pamilya ang walang kakayahan sa apat na elemento. Naghanda si Galpa na ipapatay siya. Ngunit iminungkahi ni Merka, ang kanyang panganay na kapatid, na ipadala siya sa isang liblib na nayon malapit sa karibal na kaharian na Yelneta. Nalaman na ang lugar ay ginagamit lamang bilang training camp. Sumang-ayon si Galpa at sinabi na maaari nilang gawing tapat ang mga taga-nayon sa pamamagitan ng paggawa kay Van bilang kanilang pinuno. Pagkaalis ni Galpa, sinabi ni Merka kay Van na ginawa niya ito upang iligtas siya at nangakong tutulong. Habang naghahanda si Van sa pag-alis, inaasahan niyang maging pinuno ng nayon dahil magkakaroon siya ng oras upang magpahinga. Nalaman na si Kamen lamang ang kasama niya sa paglalakbay, ngunit kumuha si Merka ng 10 adventurer bilang bantay. Sumama rin si Till bilang personal na katulong. Iniwan ni Di ang kanyang tungkulin upang sumama at ipagpatuloy ang pagtuturo sa espada. Si Esparta ay nagretiro ng maaga upang ipagpatuloy ang pagsasanay kay Van bilang kahalili niya. Umalis sila sakay ng karwahe na walang sagisag ng pamilya ni Marquis dahil nais ni Galpa na palihim siyang paalisin. Ngunit nagtipon ng mga mamamayan upang magpaalam sa kanya. Ipinaalam ng kaibigan ni Dee sa mga tao ang kanyang pag-alis kaya nagkaroon ng maayos sa pamamaalam at nagpaalam si Van sa kanila. Ginamit ni Van ang production magic upang gawing kutsilyo ang isang sanga. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang pag-aralan kung paano ito gumagana. Pagdating nila sa nayon, nakita nila na inaatake ito ng mga bandido. Napansin ni Van na may pader ang nayon, ngunit hindi nito napipigilan ang mga palaso na tumama sa mga taga-nayon. Napagtanto niya na mahigit 50 bandido ang nasa tarangkahan. Iminungkahi ni Dee na umatake sila ng direkta, ngunit sinabi ni Ortho, ang leader ng mga adventurer, na masyadong delikado ito dahil mas marami ang kalaban. Ipinaliwanag niya na kinuha lamang sila upang bantayan si Van hanggang makarating sa nayon at hindi niya isasakripisyo ang buhay ng kanyang mga kasama. Dahil dito, nagpasya si Dee na lumaban ng walang tulong ng mga adventurer. Tutol dito si Esparta dahil naniniwala siyang walang kinabukasan ang nayon kung mamamatay si Dee sa labanan. Inihayag niya na isa siyang elemental mage at gagamit siya ng earth magic upang gumawa ng depensang pader. Inutusan niya ang mga adventurer na umatake gamit ang ranged attacks mula sa likuran ng pader habang si Dee at ang kanyang mga tauhan ay aatake mula sa gilid. Tumutol si Van dahil alam niyang si Esparta ang gagamiting pain. Alam din niya na mapaparusahan si Esparta ng kanyang ama kung may mangyari kina Esparta at di kaya siya ang nagboluntaryong maging decoy at inutusan ng lahat na sundin ang plano, sinasabing hindi siya mamamatay dahil sa training ni Dee. Naalala ni Ortho na noong tinanggap nila ang misyon na bantayan si Van, inakala nila na isa siyang tulad ng ibang maharlika na minamaliit ang mga adventurer. Ngunit lumapit si Van sa kanila, nagpasalamat sa pagtanggap ng misyon, at sinabing umaasa siya sa kanila. Dahil dito, napagtanto nilang nagkamali sila ng akala tungkol sa kanya. Nagpasya si Ortho na sumali sa laban at sinabi niyang hindi niya hahayaan si Van na isugal ang kanyang buhay. Ayon kay Ariel, isang mage, magtitiwala sila kay Van dahil hindi siya tulad ng ibang maharlika. Binago ni Esparta ang estratehiya. Gumawa siya ng earth wall at inihanda ang ranged attacks upang ma-flank nina Ortho at Dee ang mga bandido mula sa magkabilang panig. Sumang-ayon ang lahat sa plano. Gumawa si Esparta ng earth wall sa likod ng mga bandido habang patuloy ang kanilang pag-atake sa nayon. Bigla silang inatake mula sa likuran. Kasama ni Ariel ang mga archer. Sumugod ang mga bandido, ngunit sinalubong sila ni Dee at Ortho at pinabagsak. Nagpanik ang mga bandido nang mapagtanto nilang napapalibutan sila. Natalo ang mga bandido at nagsimula silang tumakas, ngunit sumugod ang kanilang leader upang atakihin si Ariel. Biglang pinutol ni Van ang kanyang mga binti at tinapos siya ni Cam. Nahuli ang natitirang mga bandido. Masaya si Ortho na walang nasugatan sa kanilang panig at sinabi niyang matatapos ang kanilang misyon kapag natanggap na nila ang bayad. Sinabi rin niya na gusto niyang manatili kay Van dahil interesado siya rito. May ilang adventurer na umalis upang tumungo sa susunod nilang misyon. Sina Ariel at iba pa ay nagsabi rin na gusto nilang manatili kay Van kaya nanatili sila. Nakipagkita si Van sa mga taga-nayon at ipinakilala ang sarili bilang bagong Panginoon nila. Sinabi ni Ron, ang pinuno ng nayon, na palagi silang inaatake ng mga bandido. Ipinaliwanag niya na noong sakop pa sila ng Ferdinando County, regular silang binabantayan ng mga knight. Ngunit matapos silang mapasama sa Ferratio, napabayaan sila.
Naniniwala siyang walang pakialam si Galpa dahil napakababa ng kanilang binabayarang buwis. Sinabi ni Van na hindi iyon ang dahilan at ipinaliwanag na ang mga batas ng kaharian ang problema, ngunit wala silang magagawa upang baguhin ito sa ngayon. Sinabi niya na dapat nilang pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng nayon upang maging mahalaga ito at hindi maaaring balewalain ng kaharian. Nangako siyang tutulungan sila bilang bagong Panginoon. Napansin niyang hindi pa sila nagtitiwala sa kanya dahil bata pa siya, ngunit pinatunayan siya ni Esparta, kaya unti-unti silang naniwala. Tinanong nila kung kaya ba niyang gumamit ng mahika. Sinabi ni Van na production magic lamang ang kaya niya, at agad silang nawalan ng tiwala. Binanggit ng isa sa kanila na nahihirapan silang magbayad ng 30% na buwis mula sa kanilang ani. Kaya ibinaba ni Van ito sa 10% at sinabi na kailangan muna nilang tiyakin ang matatag na pamumuhay. Inutusan niya si Esparta na gumawa ng pader ng lupa sa paligid ng nayon bilang pansamantalang proteksyon. Sinabi rin niyang nais niyang gumawa ng moat. Nag-alok si Dina siya ang bahala sa moat at sinabi na maaari rin nilang lagyan ng traps upang maiwasan ang pag-atake ng mga bandido. Pumunta si Van sa kagubatan at gumamit ng production magic upang patigasin ang mga troso hanggang maging matitigas na kahoy na block. Sinubukan ni Ortho na basagin ang isa ngunit hindi niya ito nagasgas. Ginamit ito ni Van upang gumawa ng mga sandata. Nagtaka si Till kung bakit hindi pa rin siya napapagod kahit napakalakas ng konsumo ng mana ng production magic, ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang tungkol sa mana. Gumawa si Van ng espada para kay Cam at nangako si Cam na iingatan ito. Napansin ni Van na gusto rin ni Till ng sandata, kaya binigyan niya ito ng palakol, ngunit hindi siya natuwa. Kinabukasan, ginamit ni Van ang mga kahoy na blok upang bumuo ng isang mansyon. Namangha ang lahat dahil agad itong natapos. Hindi makapaniwala ang lahat sa bilis ng pagkakagawa. At natuwa ang kanyang mga kasama dahil may matutuluyan na sila. Napagtanto ni Van na hindi pala walang silbi ang kanyang production magic. Napansin ni Ortho na mas malakas siya kaysa sa karaniwang gumagamit ng production magic at inalok niyang magtayo ng mga bahay para sa iba kung bibigyan siya ng materyales. Inutusan ni Nadia at Ortho ang kanilang mga tauhan na mag-ani ng kahoy. Ngunit sinabi ng pinuno ng nayon na kailangan din ng buong nayon ng tulong dahil sira-sira ang kanilang mga tahanan. Gumamit si Van ng production magic upang magtayo ng mga bagong bahay para sa kanila. Namangha sila dahil kaya niyang magtayo ng buong lugar gamit ang kanyang mana at ipinaliwanag niyang inayos niya ito sa grid pattern upang maging organisado ang nayon. Pagkatapos nito, gumawa rin si Van ng pampublikong paliguan malapit sa mansyon. Sina Till at Ariel ay naligo habang pinag-uusapan siya. Kinagabihan, naligo rin si Van at napansin niyang lumakas ang katawan ni Cam dahil sa pagsasanay kay Dee sumama sina Dee at ang mga knight sa paliguan. Sinubukan umalis ni Van, ngunit pinigilan siya ni Dee at sinabing kailangan nilang palalimin ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng sabay na paliligo. Makalipas ang ilang oras, natapos ni Dee at ng mga knight ang paghuhukay ng kanal sa paligid ng nayon at planong punuin ito ng tubig. Pumunta sila sa kalapit na ilog habang si Esparta ay naghukay gamit ang kanyang mahika, ngunit ilang metro lamang ang nagawa nito. Nagpatuloy si Nadia at ang mga knight sa pagpapalawak ng kanal habang pinapatibay ni Van ang mga gilid at ilalim nito. Sinabi ni Till na malayo pa ang kailangan gawin bago maabot ang nayon. Inisip ni Van na aabutin pa ito ng 1 linggo, ngunit makalipas ang ilang oras ay napansin nilang halos tapos na dahil sa bilis ng trabaho. Inutusan ni Van na itigil muna ang trabaho. Kahit gustong magpatuloy ni Dee, napansin niyang pagod na ang iba kaya pumayag siya. Kinabukasan, natapos na ang kanal at pinadaloy ang tubig papunta sa nayon. Napagtanto ni Van na maaaring magdulot ng pagbaha kapag umulan, kaya nagdesisyon siyang gumawa ng lawa sa likod ng nayon na magsisilbi ring imbakan ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Habang pinapatibay ni Van ang pader, hinahalo niya ang bato sa lupa upang gawin itong kasing tigas ng semento. Ngunit hindi pa rin siya kontento, kaya nilagyan niya ang tuktok ng mga balista para sa depensa laban sa mga posibleng pag-atake. Napansin ni Dee na ginawa ni Van na isang kuta ang buong nayon at inisip na kung nalaman ito ni Galpa, maaaring ginawa siyang tagapagmana ng angkan. Ngunit tumutol si Esparta at ipinaliwanag na ang kapangyarihan ni Van ay angkop para sa depensa, hindi para sa pananakop. Nagtalo sila, ngunit pinatigil sila ni Van at sinabing kailangan nilang magtrabaho gamit ang kung anong meron sila dahil walang maidudulot ang pagrereklamo sa kanilang kakayahan. Inabutan si Van ni Till ng pagkain at sinabi nitong natutuwa siya na nagustuhan niya ito, ngunit nag-aalala siya dahil kaunti lamang ang kanilang sangkap. Ipinaliwanag ni Esparta na kailangan nilang ayusin ang kita ng nayon. Ngunit wala silang koneksyon.
Naisip ni Van na sapat ang kanilang ani para sa pagkain ng lahat, ngunit sinabi ni Esparta na wala silang sangkap para sa paborito nitong dessert, kaya nagbago ang isip ni Van at sinabi na kailangan nilang mag-isip ng produktong maaaring ibenta ng nayon. Isang adventurer ang humiling na subukan ng mga sandatang ginawa ni Van. Ipinakita nito ang kanyang shield at ipinagyabang ang tibay nito. Inutusan ni Van si Kenzen na subukan ito gamit ang espada, ngunit tumanggi itong sirain dahil bigay iyon ni Van. Kaya bahagya lamang niya itong tinamaan. Nahati pa rin ang shield at napaiyak ang adventurer. Agad itong inayos ni Van gamit ang kanyang mahika. Ipinakita ni Ortho ang mga mineral na nakuha niya sa paanan ng kalapit na kabundukan, kabilang ang mithril ore, at sinabi na walang nagtangkang mag-explore sa lugar dahil sa layo nito. Naisip ni Van na maaaring mayaman ito sa yaman, kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang gawing block ang isang iron ore. Hiniling ng mga adventurer na gumawa siya ng dalawang espada. Pinagtuunan ni Van ang unang espada upang maging kasing talas hanggat maaari, at ang pangalawa ay isang longsword na ginawa niya dahil sa tingin niya ay maganda ito. Sumunod pa ang ibang adventurer na humiling din ng espada dahil alam nilang mataas ang kalidad ng kanyang gawa. Pumayag si Van na gawin ito ng libre. Sinabi ni Ariel na maaari siyang kumita ng malaki gamit ang kanyang mahika. Napansin ni Esparta ang mithril ore at sinabi niyang maaaring may dungeon na lumitaw malapit sa lugar. Ipinaliwanag niya na kapag may dungeon, dadagsa ang mga tao at magbubukas ang guild ng branch para sa mga adventurer na mag-raid upang kumita. Ngunit sinabi niyang hindi pa handa ang nayon dahil kulang sila sa resources. Nag-alala si Van na maaaring subukang kunin ng mga karatig bansa ang dungeon. Dagdag pa niya, bilang itinuturing na black sheep ng pamilya, maaari siyang alisin kung malaman ni Galpa ang tunay na halaga ng nayon. Kaya nagpa siya ang mga adventurer na iwasan muna ang dungeon hanggang lumakas pa ang nayon upang hindi madaling makialam ang pamilya ni Van. Pagkatapos nito, nagkagulo ang mga taga-nayon nang makita ang paparating ng mga armored lizard. Inutusan ni Van na itaas ang drawbridge at sinabi na kailangan nilang magtulungan upang ipagtanggol ang nayon. Pinamamahalaan nila ang mga sandata. At sinabi ni Kenzen na wala ang mga adventurer. Ayaw ni Till na makita ni Van ang labanan, ngunit inutusan niya si Dee na magulat ng sitwasyon. Nakita nila na may 40 lizard ang paparating, at nabahala si Van dahil alam niyang kahit mga veteranong knight ay nahihirapan sa isa. Inutusan niya ang lahat na magpaputok ng balista. Tumama ang mga bolt at nabutas ang armor ng mga lizard. Hindi makapaniwala si Van sa lakas ng mga sandata. Natalo ang ikalawang alo ng mga lizard, ngunit naubos ang iron bolts kaya nag-alala ang lahat. Naalala ni Van ang kahoy na sandata na nakaputol ng shield, kaya inutusan niya si Dee na gamitin ang mga wooden bolts. Nagduda ang mga knight, ngunit sumunod si Dee at inutusan ng pagpapaputok. Gumana ang mga ito at natalo ang lahat ng lizard at walang nasugatan sa kanilang panig. Pagkatapos nito, tinuruan ni Ortho ang mga taga-nayon kung paano katayin ang mga lizard. Napagtanto ni Van na marami silang karne kaya nagdesisyon siyang maghanda ng piging para sa lahat. Masayang kumain ng mga adventurer at sinabi ni Ortho na hindi na siya nagulat na gumana ang mga bolts dahil gawa ang mga ito sa parehong materyales ng kanilang mga sandata. Narinig ito ni Dee at hiniling ng mga knight na gumawa rin si Van ng mga espada para sa kanila. Sinabi ni Ortho na maaari silang kumita ng malaki sa pagbebenta ng karne ng lizard. Nalaman ni Van na maaari silang kumita ng 300 gold mula sa mga ito. Ngunit ipinaliwanag ni Esparta na kapag lumampas sa 100 gold ang kita ng isang bayan, kinakailangang magbayad ng 50% bilang buwis kay Galpa. Ayaw ni Van na malaman ng kanyang ama ang paglago ng nayon. Kaya iminungkahi ni Esparta na hayaan na lamang si Merka ang kumuha ng kredito, at pumayag si Van dahil makikinabang ang magkabilang panig. Kinabukasan, dumating ang mga mangangalakal na sina Ben at Rango, ngunit nagulat sila sa pagbabagong nakita nila sa nayon. Ipinakita ni Van ang mga materyales mula sa mga lizard. Pumayag silang bilhin ito, ngunit hiniling na maghintay ng 1 buwan dahil sa transportasyon. Sumang-ayon si Van, ngunit alam niyang maaaring masira ang karne, kaya binigyan niya sila ng bahagi nito ng libre. Sinabi ni Van na may mga sandata ring ibinebenta ang nayon at ipinakita niya ang mga ginawa niya. Napansin niya na tila nais ng mga mangangalakal na sina Ben at Rango na sila lamang ang makinabang dito at ayaw tumulong sa pagpopromote ng mga produkto. Kaya sinabi ni Van na malalaman din ng lahat kung saan ginagawa ang mga sandata dahil palagi namang dumaraan sina Ben at Rango sa iisang ruta. Iminungkahi niya na magtayo na lamang sila ng tindahan sa nayon. Nagustuhan ng dalawa ang ideya, kaya gumawa si Van ng tindahan para sa kanila at sinabi niyang inaasahan niya ang magiging pakikipagnegosyo nila.
Pagkatapos nito, sinabi ni Esparta kay Van na dapat silang magtayo ng fortress town na kayang tumanggap ng 10,000 katao at binanggit na karaniwang parisukat ang disenyo ng mga kuta. Ngunit plano ni Van na gumawa ng hugis bituing kuta at ipinaliwanag na ito ang pinakaangkop na disenyo para sa depensa. Biglang dumating ang isang kabalyero at iniulat na may emisaryo mula sa kalapit na Ferdinando County. Nakipagkita si Van kay Viscount Maya at sa batang babae na si Ash na ipinakilalang bunsong anak ni Count Ferdinando. Inakala ni Van na naparoon sila upang imbestigahan ang nayon at kausapin siya. Sinabi ni Maya na tama siya at ipinaliwanag na nag-iingat sa kanya si Count Ferdinando. Ipinaliwanag ni Van na hindi siya banta sa kanila dahil ipinatapon lamang siya ni Galpas sa nayon. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Maya dahil ginawa niya ang nayon na parang kuta. Inakala niyang libu-libong tao ang ipinadala kasama niya upang itayo ito. Tumawa si Van at sinabing may hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag niyang si Cam lamang ang kasama niyang ipinadala at hindi man lang siya inihatid ng kanyang pamilya. Ngunit hindi pa rin siya naniwala ni Maya at hiniling na ipaliwanag kung paano nabago ang nayon. Dinala niya si Maya sa labas at ipinakita kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag din niya na pinalayas siya ng kanyang ama dahil itinuring siyang walang silbi. Doon lamang naniwala si Maya na totoo ang kanyang sinasabi. Ibinunyag ni Maya na inutusan siyang ialok si Ash bilang mapapangasawa ni Van upang hindi maging banta ang Ferdinando County. Sinabi niya na noong una ay ayaw niyang ipa-engage si Ash, ngunit ngayon ay nais na niyang may kasal ito kay Van dahil nakita niya ang kakayahan nito. Sinabi niya kay Ash na mahihirapan itong makahanap ng mas mabuting lalaki kaysa kay Van. Ngunit sinabi ni Van na dapat muna nilang pag-isipan ito. Ipinaalam ni Maya na magpapalipas sila ng gabi sa nayon. Sinabihan niya si Ash na matulog sa tabi ni Van, ngunit tumanggi ito, kaya nagpa siya si Van na gumawa ng inn para sa kanila. Habang kumakain sila, tinanong ni Van si Ash tungkol sa mga bagay na gusto nito. Sinabi ni Ash na mahilig siya sa mga cute na bagay at maaari niyang ipakita ang kanyang mga manika. Pagkatapos nito, sinabi ni Esparta na malamang ay hindi elemental mage si Ash dahil ipinadala siya ng kanyang ama upang may kasal. Napagtanto ni Van na maaaring pinalayas din siya mula sa kanilang tahanan kaya nais niyang magkaroon ito ng maayos na pamumuhay sa nayon. Iminungkahi ni Maya na manatili muna sila sa nayon ng ilang araw at sinabi ni Ash na nais niyang makausap muli si Van dahil nagustuhan niya ang pakikipag-usap dito. Kinabukasan, ginaising ni Natil at Cam si Van at dinala siya sa lawa kung saan nakita niya ang isang sirena na pinagkukumpulan ng mga tao. Binigyan niya ito ng pagkain upang maging kaibigan. Nang matikman ng sirena ang pagkain, napagtanto nitong karneyo ng armored lizard at nagtaka kung sino ang pumatay dito. Sinabi ng mga taga-nayon na si Van ang gumawa nito. Bigla na lamang umalis ang sirena at nagtaka ang lahat kung makikita pa ito muli. Kinabukasan, bumalik ito kasama ang buong tribo nito. Nagpasalamat ang pinuno nilang si Veste kay Van dahil naging mabait ito sa kanyang anak na si Priora. Binanggit ni Veste na dahil natalo ni Van ang armored lizard, siguradong napakalakas nito. Dahil dito, nais niyang ipakasal si Priora kay Van. Nagulat si Van sa narinig. Ipinaliwanag ni Vesta na nais niyang magkaroon ng malakas na mapapangasawa ang kanyang anak dahil matagal nang banta sa kanila ang armored lizard. Ngunit sinabi ni Van na hindi kailangan ng kasal dahil poprotektahan niya sila kahit hindi niya pakasalan si Priora. Gumawa pa siya ng lugar na maaari nilang pahingahan. Habang pinaalalahanan siya ni Esparta na oras na para asikasuhin ang sewage system, nalaman na naglagay siya ng mga tubo sa ilalim ng mga bahay upang magamit ang tubig sa pag-flush ng dumi. Tinulungan ng Marefolk ang paglilinis ng sewage. Sinabi ni Vesta na sila na ang bahala rito sa hinaharap bilang pasasalamat sa pagpapahintulot sa kanila ni Van na manirahan sa lawa. Dumating sina Ash at Maya at narinig si Vesta na tinatawag si Van na kanyang manugang. Dahil dito, inisip nilang maaaring nagpakasal si Van sa isang sirena. Pagkatapos nito, nakita sina Van at Ash na magkasama sa bangka. Sinabi ni Ash na humanga siya sa lawa at sa pag-unlad ng nayon, ngunit sinabi ni Van na hindi niya iyon nagawa ng mag-isa. Biglang lumitaw si Priora at may mga batang umuga sa bangka. Dahil dito, nawala ng balanse si Ash at napasandal kay Van. Natawa ang mga bata at tinawag ni Priora si Van na kanyang asawa. Ipinaalala ni Van na hindi sila kasal, ngunit nagtampo si Priora at lumangoy palayo. Nalaman ni Vesta ang nangyari kaya nagpa siyang magdaos ng paligsahan sa pagitan ng Marefolk at ng mga tao. Sinabi niya na kapag natalo si Van, kailangan niyang kilalanin si Priora bilang kanyang asawa. Natuwa si Dee sa kompetisyon. Sinabi ng lahat kay Van na dapat silang lumaban sa Marefolk kaya pumayag siya. Pinapili siya ni Vesta ng unang laro. Pinili ni Van ang volleyball. Nagpa siya si Maya na kumampi kay Van dahil nais niyang mapunta si Van kay Ash.
Naghanda sina Mea at Teal sa pagtanggap ng bola. Ngunit nakapunto si Vesta at tinulungan siya ni Priora na dominahin ang laro. Nawawalan na ng pag-asa si Teal, ngunit sinabi ni Mea na kailangan pa rin nilang lumaban, kaya nagtulungan sila upang makabawi. Nagpatuloy ang laro hanggang umabot sa match point. Sinubukan pigilan ni Mea at Teal si Vesta, ngunit nagawa pa rin itong makapuntos at makuha ang panalo. Nalungkot si Teal sa pagkatalo, kaya pinasigla siya ni Mara. Sinabi naman ni Vesta na ang susunod na event ay swimming. Nag-alala si Van dahil kilala ang Marefolk bilang magagaling lumangoy, ngunit sinabi ni Nadi at Cam na hindi nila siya pababayaan kaya naghanda sila para sa susunod na laban. Sa pagsisimula ng event, iniwan ni Priora si Kamen. Nag-alala ang mga tao, ngunit mabilis siyang humabol. Lumusong si Priora sa tubig at lalo pang lumayo habang ang kanyang kapareha ay tumakbo patungo sa finish line. Naabutan ni Cam si D na agad lumangoy ng napakabilis at naunahan ng Marefolk hanggang sa finish line na ikinagulat ng lahat. Napansin nilang natangay ng tubig ang kanyang panloob na kasuotan. Sinabi ni Veste kay Van na pumili ng huling event kaya gumawa siya ng shaved ice at sinabi na ang susunod na laro ay speed eating contest. Kailangan ng bawat kalahok ng partner kaya si Ash ang nagboluntaryo. Sa pagsisimula ng laro, sabay-sabay silang kumain ng shaved ice ngunit nakaranas sila ng brain freeze. Ipinilit ni Vesta na manalo si Priora upang mapakasal kay Van kaya lalo itong nagpatuloy. Akala ni Van ay tapos na para sa kanila, ngunit napansin niyang hindi pa rin sumusuko si Ash kaya nagpatuloy silang kumain hanggang sa maubos ang lahat. Nagpalakpakan ng mga tao para sa kanila. Nanalo sina Van at Ash sa laban, ngunit tinawag pa rin ni Vesta si Van na kanyang manugang at sinabing napatunayan na nitong karapat-dapat siya kay Priora. Kaya walang nagbago sa sitwasyon. Sumakit ang tiyan ni Van kaya inalagaan siya ng lahat. Naisip ni Ash kung maaari rin ba siyang mapalibutan ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Nalaman na hindi siya pinapansin ng kanyang mga magulang dahil wala siyang natatanging kakayahan. Sinubukan niyang mapasaya ang kanyang ina gamit ang marionette magic, ngunit itinuring itong masama kaya ipinagkasundo siyang ipakasal kay Van. Unti-unti siyang nagkaroon ng pagtingin kay Van at humanga siya na kahit production magic lamang ang gamit nito, napapahanga pa rin nito ang lahat. Pagkatapos nito, sinabi ni Van ang plano niyang paunlarin ang nayon at magkakaroon sila ng barbecue feast, kaya natuwa ang lahat. Lumapit si Ash at sinabi niyang nais niyang panoorin si Van habang nagtatrabaho. Pagkalipas ng 2 linggo, lumawak na ang lugar gamit ang star-shaped wall ni Van. Hindi makapaniwala si Mea sa bilis ng pag-unlad. Ipinaliwanag ni Van na in-upgrade niya ang balista upang makapagpaputok ng 2 bolts ng sabay, at ipinakita ito ni Cam na nagdulot ng malaking pagsabog sa malayo. Nagulat si Mara at nais niyang bumili, ngunit sinabi ni Van na hindi ito ipinagbibili. Nag-alok si Mara ng pabor bilang kapalit sa hinaharap. Pumayag si Van, ngunit nagtanong siya kung paano ito dadalhin. Sinabi ni Mara na magpapadala siya ng karwahe at kaya niyang gumawa ng bolts dahil iron lamang ang material. Ngunit sinabi ni Cam na mas espesyal ang bolts ni Van. Ipinakita niya ang kanyang espada at hinati ang sandata ni Mara sa isang hiwa lamang. Napagtanto niya na ibang antas ang mga sandatang gawa ni Van, kaya humiling siya ng ilang bolts. Dumating si Ortho at ang kanyang mga tauhan habang may biglang lumitaw na dragon. Naisip ni Van na hindi ito dapat makalapit sa nayon, kaya nag-organisa sila ng depensa. Sinubukan nilang gamitin ang balista, ngunit nahirapan silang tamaan ng dragon. Sinubukan ni Ortho na i-distract ito, ngunit hindi ito gumana. Binato ni Kesola ang kanyang espada kaya siya ang hinabol ng dragon hanggang sa mapunta ito sa saklaw ng balista. Ipinag-utos ni Van na magpaputok, ngunit nahirapan pa rin silang tamaan ito. Tumulong si Mara at pinabagsak ang dragon gamit ang fire javelin, ngunit nakabangon pa rin ito. Inisip ni Van na masyado siyang naging kampante matapos ang laban sa Armored Lizard. Ipinag-utos niya ang sabay-sabay na putok ng lahat ng balista at nataman ang pakpak ng dragon, kaya bumagsak ito, ngunit patuloy pa rin itong umatake. Lalong nag-alala si Van, kaya muling tumulong si Mara at pinabagsak ito gamit ang isa pang fire javelin. Nasunog ang pakpak nito at inutusan ni Mea ang pag-atras patungo sa nayon. Habang tumatakbo sila, hinabol pa rin sila ng dragon, ngunit humarap si Esparta upang bumili ng oras. Sinubukan siyang pigilan ni Van, ngunit sinabi ni Esparta na huwag mag-alala at gumamit ng earth magic upang ibagsak ang malaking bato sa ulo ng dragon. Habang papalapit ang dragon sa nayon, nakita ni Van si Mara sa posisyon at humiling ng pabor sa kanya na gamitin ang kanyang magic upang ipako ang dragon para makaputok ang balista. Nakawala ang dragon mula sa gumuhong bato at ipinag-utos ni Van ang sabay-sabay na putok ng balista habang dumarating si Nadi at ang mga kabalyero upang tumulong. Nataman ng dragon ngunit tumilapon sila sa lakas ng atake.
Gumawa si Esparta ng pader upang bigyan sila ng pagkakataong makaligtas. Nang muling mapunta sa saklaw, tinamaan ito ni Maya gamit ang fire blast at muling ipinag-utos ni Van ang sabay-sabay na putok ng balista. Napatay ang dragon, ngunit nang tignan ni Dee ang katawan nito, bigla itong bumangon, kaya pinugutan niya ito ng ulo. Nagdiwang ang lahat matapos ang kanilang tagumpay at binati ni Mary si Van. Sinabi niyang napakaswerte nito dahil napakahuhusay ng mga taong nasa kanyang tabi. Hindi rin siya makapaniwala na nagawang batasin ng mga balista ni Van ang makakapal na kaliskis ng isang dragon. Ngunit para kay Van, marami pa ring dapat pagbutihin sa mga ito. Pagkatapos noon, isinagawa ang isang seremonya upang parangalan ng lahat ng lumaban laban sa dragon. Napansin ni Maya na kung ibang mga nayon ang sinalakay nito, malamang ay nabura na ang mga iyon sa mapa. Iginawad kay Dee ang titulong Dragon Slayer dahil siya ang pumatay sa dragon, habang kinilala rin si Sparta para sa kanyang aura farming. Pinuri rin ni Maya si Van, tinawag itong isang henyo at pinasalamatan sa mahusay nitong pamumuno. Dahil dito, masiglang nagbunyi ang mga mamamayan para sa kanya. Habang pinagmamasdan siya, naisip ni Maya na wala pa siyang nakikilalang katulad ni Van. Nagsimula si Maya bilang isang ordinaryong kabalyero. Ngunit nang matuklasan ang kanyang pambihirang talento sa mahika, mabilis siyang umangat sa ranggo. Dahil sa walang humpay na pagsasanay, naging commander siya sa edad na 16. At matapos makamit ang maraming tagumpay sa larangan ng digmaan, ginawaran siya ng titulong Viscountess sa edad na 22. Gayunpaman, pakiramdam niya ay kakaiba pa rin si Van kumpara sa lahat ng taong nakilala niya. Pagkatapos nito, inanunsyo niya ang isang pantay na alyansa sa pagitan ng kanyang panig at ng nayon. Nangako siyang susuportahan ng mga ito dahil alam niyang pinabayaan sila ni Galpa na ipagtanggol ang kanilang sarili. Dagdag pa niya, hindi na rin nila kailangang mag-alala kung sakaling tangkain ni Count Ferdinando na salakayin sila. Para kay Van, isang sitwasyong parehong panig ang makikinabang dahil ang dating kaaway ay magiging kakampi na nila. Kaya agad niyang tinanggap ang alok na alyansa. Pagkatapos nito, sinabi ni Sparta kay Van na panahon na upang pagtuunan nila ng pansin ang pagpaplano ng bayan dahil siguradong darami ang magiging residente nila. Ngunit bigla silang inabala ni Till at ibinalitang dumating na sina Ben at Rango kasama ang mga mangangalakal mula sa Merry Chamber of Commerce. Agad silang sinalubong ni Van at tinanong kung magkano ang halaga ng mga materyales mula sa Dragon. Ayon kina Ben at Rango, malamang na mabibili iyon ng hindi bababa sa 100 platinum. Napaisip si Van na katumbas iyon ng humigit kumulang 100 milyong dolyar, kaya pakiramdam niya ay para siyang nanalo sa loto. Ngunit nang magsalita ang mga mangangalakal, sinabi nilang 60 platinum lamang ang market value ng mga materyales. Hindi makapaniwala sina Ben at Rango dahil napakataas ang kalidad ng mga ito. Ngunit pinayuhan sila ng mga mangangalakal na sumabay na lamang sa kanilang plano at pinaalalahan ng miyembro rin sila ng Merry Chamber of Commerce. Balak ng mga mangangalakal na samantalahin ang sitwasyon dahil sila lamang ang regular na nakikipagkalakalan sa nayon. Gayunpaman, tumanggi sina Ben at Rango na makisali sa pandaraya dahil nais nilang maging patas. Dahil dito, nagbanta ang mga mangangalakal na ipapatalsik sila sa Chamber of Commerce at irereport sila sa presidente ng organisasyon bago tuluyang umalis. Sa kabila nito, wala ni Katie Ting na pagsisisi sina Ben at Rango sa kanilang naging desisyon. Nang marinig ito ni Van, iminungkahi niyang magtayo na lamang sila ng sarili nilang trading company. Ipinaliwanag naman nila na hindi iyon ganoon kadali dahil kailangan nilang matugunan ng 3 kondisyon. Una, kailangan nilang bayaran ang registration fee ng Merchants Guild. Ikalawa, kailangan nilang magkaroon ng sarili nilang tindahan. At ikatlo, kailangan nilang makakuha ng rekomendasyon mula sa isang maharlikang may titulo. Dito naisip ni Van na maaaring makatulong si Mea. Kaya agad niya itong kinausap at pumayag naman si Mea na i-endorso sina Ben at Rango dahil naniniwala siyang makatutulong din iyon sa pagtaas ng kanyang prestihiyo. Pagkatapos noon, sinabi ni Van na maaari ring si Mea ang umani ng kredito sa pagkatalo ng dragon dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ama na siya ang tunay na pumatay rito. Ngunit ipinaliwanag ni Mea na napakabihirang mapatay ang isang dragon. Kapag inangkin niya ang tagumpay na iyon, siguradong magsasagawa ng masusing investigasyon ang mga awtoridad at sa huli ay malalaman din nilang si Van ang tunay na may gawa nito. Nabahala si Van dahil maaaring ipatawag siya pabalik ng kanyang pamilya. Bilang solusyon, iminungkahi ni Mea na kumuha siya ng sariling titulo bilang maharlika. Ipinaliwanag niya ang iba't ibang ranggo ng maharlika at sinabi niyang nagsimula siya bilang isang knight, ang pinakamababang titulo. Ngunit dahil anak si Van ng isang marquis, malaki ang posibilidad na pahintulutan siya ng hari na magsimula bilang baron. Hinikayat niya si Van na ideklarang siya ang pumatay sa dragon upang makakuha ng titulong maharlika.
Ngunit tumanggi si Van dahil ayaw niyang maging sentro ng atensyon. Naiintindihan ito ni Mea. Ibinunyag niyang noong una niyang matanggap ang kanyang titulo, marami siyang naging kaaway. May mga taong nagtangkang gamitin siya para sa kanilang sariling interes, ngunit lahat sila ay kanyang nalampasan at nabigo. Gusto ni Van na si Mea na lamang ang gumamit sa tagumpay laban sa dragon upang mas mabilis itong umangat sa ranggo. Ngunit tiniyak ni Mea na wala siyang dapat ipag-alala at handa niyang ipaubaya kay Van ang lahat ng kredito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Van kina Ben at Rango na pumayag na si Mea na i-endorso sila. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil maaari na nilang simulan ang sarili nilang trading company. Bilang pasasalamat sa lahat ng naitulong ni Van, inalok nila siyang bilhin ang mga materyales ng dragon sa halagang 130 platinum. Tinanggap naman ito ni Van dahil alam niyang napakagandang alok na iyon. Habang naghahanda sina Ben at Rango na bumalik sa kabisera upang ibenta ang mga materyales, nadiskubre nilang umalis na ang mga mangangalakal kasama ang kanilang karwahe. Dahil dito, nagpasya si Van na gumawa ng bago para sa kanila, nag-alok din si Mea na gamitin nila ang kanyang warhorse bilang panghila nito. Samantala, iniisip ng mga mangangalakal na siguradong umiiyak na sina Ben at Rango dahil naipit ang mga ito sa nayon. Ngunit bigla silang nilampasan ni Mea. Hindi sila makapaniwala nang makita nilang kasama nito sina Ben at Rango at agad nilang naisip na tutulungan sila nitong magtatag ng bagong trading company. Makalipas ang ilang panahon, humarap si Mea kay Haring Dino. Inakala ng hari na muli na naman itong naghahangad ng mas mataas na ranggo. Ngunit ikinwento ni Mea ang tungkol kay Van at sinabi niyang karapat-dapat itong maging maharlika dahil natalo nito ang isang dragon. Nagulat ang mga kabalyero sa kanilang narinig. Naisip naman ni Dino kung isa ba itong elemental mage. Ngunit ibinunyag ni Mea na production magic lamang ang kanyang espesyalidad. Ikinwento niya kung paano iniligtas ni Van ang nayon mula sa mga bandido at kung paano niya ginamit ang kanyang production magic upang paunlarin ito. Sa tulong ng kanyang mga imbensyon, nagawa niyang gawing isang matibay na kuta ang dating simpleng nayon. Ang napakalakas nitong depensa ang siyang nagpabagsak sa dragon na sumalakay rito. Dagdag pa niya, wala ni isang tauhan ni Van ang nasawi sa buong laban. Hindi agad naniwala si Dino kaya ipinakita ni Mea ang pangil ng dragon bilang ebidensya at inanyayahan siyang bumisita sa nayon upang makita mismo ang napakalaking pagbabago nito. Sinabi rin niyang dapat tanggapin si Van sa hanay ng mga maharlika dahil malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas ng depensa ng buong kaharian. Dahil dito, nagpasya si Dino na igawad kay Van ang titulong Baron. Nang kumalat ang balitang ito, nagsimulang pag-usapan siya ng lahat. Habang pinagmamasdan ng mga pangyayari, sinabi ni Mara na mukhang magiging mas interesante pa ang mga susunod na kaganapan. Samantala, ipinagpatuloy ni Van ang pagpapaganda ng kanilang lugar. Nagpatayo pa siya ng mga tore upang mas madaling matukoy ang mga paparating na banta. Ngunit matapos ang lahat ng kanyang trabaho, nagutom siya kaya kumain siya sa tuktok ng isa sa mga tore. Napansin naman ni Sparta na mayroon na silang maayos na mga gusali at pasilidad. Dahil dito, naniniwala siyang maaari na nilang tawaging isang bayan ang kanilang lugar. Nang pag-usapan kung ano ang magiging pangalan nito, napagdesisyonan nilang tawagin itong Vantown. Para kay Sparta, napaka-weird ng pangalang yon. Maya-maya, sinabi ni Ash kay Van na mas gusto niyang maging mas casual ang kanilang pakikitungo sa isa't isa upang mas madali silang makapag-usap. Kaya tinawag siya ni Van sa kanyang unang pangalan. Dahil dito, namula si Ash sa hiya. Pagkatapos nito, tinawag ni Teal ang lahat at sinabing oras na para sa dessert. Ipinakita niya ang cake na kanyang ginawa at ibinunyag na ang mga sangkap nito ay galing kina Ben at Rango. Nang matikman nito ng lahat, agad nila itong pinuri. Ngunit napansin ni Van na hindi kumakain si Teal. Ipinaliwanag nitong kailangan niyang bantayan ang kanyang timbang dahil masyado na siyang maraming matamis na nakakain kamakailan. Habang nag-uusap sila, may napansin si Cam sa tarangkahan. Dahil dito, nagpasya si Van na puntahan ang mga bagong dating. Nagtanong ang mga ito kung iyon ba ang Sedtu Village. Nalito si Van nang marinig ang pangalang iyon. Kaya ipinaliwanag ni Sparta na iyon ang dating tawag ng mga tao sa kanilang nayon. Pagkatapos noon, tinanong ni Van kung ano ang dahilan ng kanilang pagpunta. Ibinunyag ng kanilang pinuno na galing sila sa kalapit na nayon at nahihirapan na sila dahil sa sobrang taas ng buwis at kakulangan ng kabataang manggagawa. Dagdag pa niya, kinuha ng count ang karamihan sa kanilang mga kabataan upang gawing sundalo sa hukbo nito. Doon napagtanto ni Van na nagmula sila sa county ni Ferdinando. Alam niyang hindi dapat basta-basta tumanggap ng mga tao mula sa ibang nasasakupan. Ngunit nakita rin niyang isinugal ng mga ito ang kanilang buhay upang makarating doon. Kaya nagpasya siyang tanggapin sila. Sinabi ng kanilang pinuno na wala silang pera. Ngunit tiniyak ni Van na hindi muna nila kailangang magbayad ng buwis sa loob ng ilang panahon.
Nangako rin siyang bibigyan sila ng pagkain at matitirhan. Pagkatapos nito, tinanong niya kung ilan ang kabuoang populasyon ng kanilang nayon. Nagulat siya nang malamang umaabot pala sa 300 ang bilang ng mga ito. Gayunpaman, agad niyang ipinangakong magtatayo siya ng mga bahay para sa lahat. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanyang kabutihang loob. Nag-alok pa siya ng mga karwahe upang makatulong sa kanilang paglipat. Ngunit sinabi nilang mayroon naman silang mga baka na maaaring magdala ng kanilang mga gamit. Natuwa si Van nang marinig iyon dahil naniniwala siyang lalo pang uunlad ang bayan kung mag-aalaga sila ng mga baka. Samantala, sinamahan ng mga adventurer ang mga mamamayan habang lumilipat sila patungo sa bayan. Napansin ni Ortho na nangako si Van ng malaking gantimpala para sa napakasimpleng trabahong iyon. Ngunit pinaalalahanan sila ni Ariel na manatiling alerto at bantayan ang paligid dahil minsan na silang sinalakay ng dragon nang mawalan sila ng pag-iingat. Habang nasa biyahe, nakipag-usap si Ortho sa isang babae na nagsabing ayaw niyang lumipat sa isang liblib na nayon. Ngunit ngumiti si Ortho at sinabing magugulat siya sa kanyang makikita. Pagdating nila sa bayan, sinalubong sila ni Ben. Sinabi niyang naghanda siya ng maraming pagkain at maaari silang kumain hanggat gusto nila. Habang sabay-sabay silang kumakain, napaluha ang babae nang mapagtanto niyang para siyang napunta sa paraiso. Nalaman nila na napakaraming paghahandang ginawa ni Van para sa kanilang pagdating. Bagamat napagod siya ng husto, pakiramdam niya ay sulit ang lahat. Kalaunan, tinanong siya ng mga bagong residente kung mayroon ba siyang maibibigay na trabaho dahil nais nilang magkaroon ng kabuhayan. Sinabi ni Van na maaari silang tumulong sa mga bagong establishmento at sa pagbubungkal ng mga bagong sakahan. Ngunit nag-aalala sila dahil wala silang karanasan sa pagpapatakbo ng negosyo. Ipinaliwanag naman ni Van na ayos lang iyon at maaari nilang gawin ang mga trabahong pamilyar na sa kanila. Nangako rin si Ron na tutulungan silang makapag-adjust sa kanilang bagong buhay. Pagkatapos nito, ipinakita ni Till ang mga cake na kanyang ginawa. Ibinunyag naman ni Van na ginamit niya ang gatas ng mga baka upang makagawa ng sariwang cream para rito. Dahil dito, naniwala ang lahat na magiging masaya at maganda ang kanilang magiging buhay sa bayan. Ngunit sinabi ni Sparta kay Van na hindi pa sila dapat tumigil. Kailangan pa nilang paunlarin ang lugar hanggang sa maging isang tunay na lungsod na may populasyong 10,000 katao. Matapos tapusin ni Van ang lahat ng kanyang gawain sa araw na iyon, inakala niyang maaari na siyang magpahinga. Ngunit agad siyang pinigilan ni Sparta. Ayon dito, oras na para mag-aral. Nagreklamo si Van at sinabing hindi makatarungan ang mag-aral pagkatapos ng buong araw na pagtatrabaho. Ngunit sumagot si Sparta na wala namang namamatay sa pag-aaral. Bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang pagtatalo, biglang dumating si Ortho. Agad itong humingi ng paumanhin sa pag-abala at ibinalitang natagpuan nila ang pasukan ng dungeon na matagal na nilang iniiwasan. Dahil dito, sinabi ni Sparta na wala na silang ibang pagpipilian kundi ang agad na iulat ito sa kabisera. Alam ni Van na kapag naiulat ang dungeon, siguradong dadagsa ang mga adventurer sa nayon. Alam din niyang malalaman ng kanyang ama ang lahat ng pagbabagong ginawa niya rito. Sa kabila nito, inutusan niya si Kisala na magtungo sa kabisera upang isumite ang ulat. Ipinaliwanag niyang si Kisala ang pinakaangkop para sa trabahong iyon dahil siya ang scout ng kanilang party. Iminungkahi ni Ortho na sabay-sabay na silang pumunta, ngunit sinabi ni Van na mas mabuting manatili siya kasama ni Ariel upang siyasatin ang dungeon. Nangako rin siyang babayaran sila ng isang malaking gintong barya bilang gantimpala. Dahil dito, pinaalalahanan nila si Kisala na mag-ingat sa kanyang paglalakbay. Nakonsensya si Van na siya lamang ang maglalakbay mag-isa kaya binigyan niya ito ng isang mithril sword bilang gantimpala. Ipinaliwanag niyang iyon ang huling sandata na nagawa niya gamit ang natitira nilang mithril. Masayang umalis si Kisala habang nakangiti, ngunit naiinggit ang kanyang mga kasama at nagbiro pa na sana sila na lang ang ipinadala. Habang naglalakbay, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga orc. Ngunit dahil hawak niya ang napakalakas na mithril sword, hindi niya sila itinuring na banta. Madali niya silang natalo. Pagkatapos ng laban, nakilala niya ang isang dalagang nagngangalang Flamria. Nagpasalamat ito dahil nailigtas niya ang buhay nito. Nais siyang makilala ni Flamria kaya sinabi ni Kisala na isa lamang siyang ordinaryong adventurer. Ngunit para kay Flamria, hindi iyon kapanipaniwala dahil kakaiba ang tindig at kilos niya. Habang maghihiwalay na sana sila, nabanggit ni Flamria na papunta rin siya sa kabisera. Dahil doon, inalok siya ni Kisala na sumabay sa kanyang paglalakbay. Pinaupo niya si Flamria sa kanyang kabayo at tinanong kung bakit ito pupunta sa kabisera. Ipinaliwanag ni Flamria na dati silang maharlika dahil baron ng kanyang ama. Ngunit namatay ito sa digmaan at nawala rin sa kanila ang lahat ng masakop ang kanilang lupain.
Dahil wala na silang kabuhayan, balak niyang humanap ng trabaho sa kabisera. Ngunit iminungkahi ni Kisola na sa kanilang nayon na lamang siya tumira. Sinabi niyang mapoprotektahan niya ito habang nagtatrabaho roon. Matapos pag-isipan, pumayag si Flamria na sumama sa kanya. Samantala, nagpasya si Van na magtayo ng isang maliit na outpost para sa mga adventurer upang hindi sila magsiksikan sa mismong nayon. Inatasan niya si Sparta ng mga siwa rito habang siya naman ay nakatuon sa pagpapaunlad ng bayan. Ngunit sinabi ni Sparta na kakailanganin din nila ng isang night order upang mapanatili ang kapayapaan. Ipinaliwanag ni Van na masyado na siyang abala sa mga proyekto sa nayon kaya si Sparta na lamang ang baalang magtatag nito. Tinulungan ng mga mamamayan si Van sa pagkuha ng mga materyales para sa outpost. Habang ginagawa yon, inimbitahan niya ang ilan sa mga malalakas na residente na sumali sa kanilang night order. Ngunit nagulat siya nang sabihin nilang nakapirma na sila ng kontrata kay Sparta. Hindi makapaniwala si Van na naunahan na naman siya nito. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Kisola sa nayon at ibinalitang matagumpay niyang naipasa ang ulat sa kabisera. Ngunit napansin ni Van si Flamria at agad siyang nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Kisola na isinama niya ito dahil wala na itong ibang mapupuntahan. Malugod namang tinanggap ni Van si Flamria sa kanilang komunidad. Pagkatapos noon, ikinwento ni Flamria kung paano siya iniligtas ni Kisola mula sa mga orc. Sa kanyang salaysay, para itong isang maalamat na bayani. Habang nag-uusap sila, napansin ni Van ang isang grupo ng mga mukhang siga na papalapit sa kanila. Dahil sa kanilang itsura, agad niyang inakalang mga kontrabida ang mga ito. Ngunit ipinaliwanag ni Kisola na mga adventurer lamang sila. Pagdating ng grupo, sinabi nilang dapat nang bumalik sa nayon ang lahat dahil delikado ang lugar. Doon napagtanto ni Van na nag-aalala lamang pala ang mga ito para sa kanilang kaligtasan. Sinabi rin ni Cam na kahit nakakatakot silang tingnan, mababait naman talaga sila. Humingi ng paumanhin ng mga adventurer sa kanilang nakakatakot na itsura ngunit pinaalalahanan nilang maaaring umatake ang mga halimaw anumang oras. Ipinaliwanag ni Van na wala silang dapat ikabahala dahil nasa likuran lamang nila ang kanilang nayon. Nang makita ng mga adventurer ang lugar, hindi sila makapaniwala. Para itong isang napakalaking kuta. Nagtaka sila kung paano nagawang itayo ng mga mamamayan ang ganoong depensa. Bilang sagot, ipinakita ni Van ang kanyang production magic. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakagawa siya ng isang pansamantalang bakod. Doon nila napagtantong halos hindi makatarungan ang kanyang kakayahan. Bigla namang dumating si Dee at sinabi nitong dala na niya ang mga materyales na kailangan ni Van. Nakilala agad ng mga adventurer si Van dahil siya na ang pangunahing paksa ng usapan sa kabisera. Gayunpaman, tinawag pa rin nila siyang bata. Dahil dito, agad na nainis si Dee at naghanda para sa isang laban. Isa sa mga adventurer ang nagbunat ng espada, ngunit isang mabilis na galaw lamang ni Dee ang kinailangan upang hatiin ito sa dalawa. Agad nilang naunawaan na mas malakas si Dee kaysa sa kanilang lahat. Mula noon, mas naging magalang sila sa kanya. Kalaunan, bumalik si Ortho mula sa dungeon. Nagulat siya nang makita si Kisola at lalo siyang nabigla nang makita ang isang dalagang kasama nito. Ipinaliwanag ni Kisola na nakilala niya si Flamria habang papunta sa kabisera. Nagpasya sina Kisola at Flamria na manatili muna sa inn. Hindi makapaniwala sina Ortho at ang kanyang mga kasama sa bilis ng mga pangyayari. Samantala, naisip ni Van na baka kailangan na niyang magpatayo ng sariling bahay para kina Kisola at Flamria. Lalong nalungkot si Ortho nang marinig yon. Pagkatapos nito, iniulat ni Ariel ang resulta ng kanilang pagsisiyasat sa dungeon. Ayon sa kanya, kakaunti lamang ang mga halimaw sa paligid ng pasukan. Ngunit may isang napakalalim na bangin malapit dito. Tinanong ni Van kung gaano ito kalayo. Ipinaliwanag ni Ariel na aabuti ng 2 hanggang 3 oras ang biyahe gamit ang karwahe. Dagdag pa niya, napakahirap ng kapaligiran sa paligid ng mga dungeon kaya kadalasang maliliit na kampo lamang ang itinatayo ng mga adventurer doon. Alam niyang kayang magtayo ni Van ng mas malaking base gamit ang kanyang mahika. Ngunit ayaw ni Van na masyadong mapalayo sa nayon kaya gumawa siya ng ilang halos imposibleng kahilingan. Inakala niyang susuko si Ariel. Sa halip, sinabi nitong paghahandaan niya ang lahat upang makaalis sila kinabukasan. Hindi makapaniwala si Van na hindi man lang ito natakot sa kanyang mga hinihingi. Kinabukasan, bumiyahe sila sakay ng karwahe. Kasama niya si Cam na nagsimulang makaramdam ng hilo habang nasa biyahe. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay nakasalubong nila ang isang higanteng troll. Agad na kumilos ang grupo ng mga adventurer. Sa loob lamang ng ilang sandali, natalo nila ang halimaw. Pagkatapos nito, nagsimula silang magdiwang ng napakalakas. Para kay Van, masyado silang maingay. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa biglang ipatigil ni Van ang karwahe.
Napatingin siya sa napakalalim na bangin sa harapan nila. Hindi siya makapaniwalang ginagamit ng mga adventurer ang isang napakapangit at delikadong tulay upang makatawid. Pinagalitan niya sila at sinabing dapat unahin ang kaligtasan dahil maaari silang mahulog at mamatay anumang oras. Agad niyang ginamit ang production magic upang gumawa ng isang matibay na tulay. Pagkatapos nito, sinabi niyang ligtas na silang makakatawid. Pagdating nila sa pasukan ng dungeon, pinag-isipan ni Van kung anong klaseng base ang maaari niyang itayo dahil napakaliit ng espasyo. Una niyang ginawa ang isang malaking gate sa entrada upang hindi basta makalabas ang mga halimaw. Pagkatapos noon, tinulungan siya ng mga adventurer na itayo ang magiging tirahan nila. Namangha silang lahat nang makita ang natapos na istruktura. Pagpasok nila sa loob, nadiskubre nilang kumpleto ito sa lahat ng pasilidad na kailangan para sa pahinga. Sinubukan din nilang puntahan ng terasa kung saan matatanaw ang napakagandang tanawin ng kalikasan. Para sa lahat, iyon ang perpektong lugar para mag-relax. Ipinakita rin ni Van ang mga tangke ng tubig at mga rain catcher na inilagay niya sa bubong. Ipinaliwanag niyang hindi pa maaaring inumin ang tubig na nakukolekta roon kahit hindi siya sigurado kung naiintindihan siya ng lahat. Pagkatapos nito, ipinagkatiwala niya kay Ortho ang pamamahala sa base. Ngunit nang mapansin niyang palubog na ang araw, agad siyang naghanda para umuwi. Alam niyang papagalitan siya ni Sparta kapag hindi siya nakabalik bago lumubog ang araw. Pinagtawanan siya ng mga adventurer dahil doon. Samantala, ipinakita ni Ash ang isang piraso ng mithril ore na kanyang natagpuan. Pinuri siya ng lahat dahil sa kanyang nadiskubre. Pagbalik ni Van sa nayon, nadatnan niyang naghihintay na si Sparta. Agad siyang nataranta at nakiusap kay Ortho na tulungan siya. Ipinaliwanag ni Ortho na ang mga adventurer ang dahilan kung bakit siya na-late. Ngunit tumanggi si Sparta na makinig. Kagad nitong hinayla si Van palayo. Makalipas ang ilang panahon, naglalakad sina Van at Ash sa loob ng nayon. Habang pinagmamasdan ng paligid, naisip ni Ash na siguradong masaya ang lahat ng nakatira roon. Tinanong siya ni Van kung nais ba niyang manatili sa lugar habang iniisip din kung ano talaga ang gusto nito para sa sarili. Hindi nag-isip si Ash bago sumagot. Sinabi niyang gusto niyang pakasalan si Van. Agad siyang namula nang mapagtantong nasabi niya iyon ng malakas. Ngunit napansin niyang tila masaya si Van sa kanyang narinig. Kalaunan, bumalik sina Ben at Rango mula sa kabisera. Masaya nilang ibinalita na matagumpay nilang naitatag ang kanilang bagong kumpanya. Pagkatapos noon, ibinigay nila kay Van ang bayad para sa mga materyales ng dragon. Iniabot naman ito ni Van kay Teal. Ngunit kinabahan si Teal dahil iyon ang pinakamalaking halaga ng perang nahawakan niya sa buong buhay niya. May dala ring regalo si Rango para kay Van. Ipinakita niya ang pinakabagong modelo ng crossbow mula sa kabisera na kayang magpaputok ng 10 sunod-sunod na bala. Agad na naisip ni Van na maaari niyang gamitin ang disenyo nito upang mas mapaganda pa ang kanyang mga balista. Matapos niya itong pag-aralan ng mabuti, sinubukan niyang gumawa ng sariling kopya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito gumana. Nagulat si Ash dahil ngayon lamang niya nakita si Van na nabigo sa isang bagay. Ngunit ngumiti lamang si Van at sinabing madalas naman talaga siyang magkamali. Para sa kanya, wala naman siyang espesyal na talento bukod sa kanyang mahika. Hindi naman sumang-ayon si Ash. Sinabi niyang mahusay din siya sa espada at sa pag-aaral, samantalang pakiramdam niya ay wala siyang espesyal na kakayahan. Hindi sigurado si Van kung maituturing nga ba siyang likas na may talento. Gayunpaman, iminungkahi niyang ipakilala niya si Ash sa 2 halimaw na tao pagdating sa pagsasanay. Ayon sa kanya, matutulungan siya ng mga ito na maging kahanga-hanga rin tulad nila. Narinig ni Van ang tungkol sa magic aptitude ni Ash, ngunit tila nasasaktan ito tuwing naiisip niya ang kanyang kakayahan. Sinabi naman ni Teal na hindi niya kailangang ikwento iyon kung ayaw niya. Gayunpaman, ibinunyag ni Ash na ang kanyang mahika ay marionette magic. Alam ni Van na itinuturing ng maraming maharlika na walang silbi ang kapangyarihang iyon, katulad ng pagtingin nila noon sa kanyang production magic. Sa halip na maliitin siya, hiniling ni Van na ipakita niya ang kanyang kakayahan. Sinabi niya kay Ash na napakabihira ng kanyang mahika. Pagkatapos nito, gumawa si Van ng isang manika para sa kanya upang magamit niya sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Nang kontrolin ni Ash ang manika, agad nilang nakita ang kanyang kakayahan. Ipinaliwanag ni Van na walang hanggan ang posibilidad ng mahika kung gagamitin ito ng tama. Iminungkahi naman ni Teal na magdaos sila ng isang palabas para sa mga taga-nayon. Naisip ni Van na maaari pa siyang gumawa ng mas magandang puppet gamit ang mithril. Ngunit sinabi ni Ash na hindi bagay ang kanyang mahika para ipakita sa ibang tao. Ipinaalala ni Van na noon ay minamaliit din siya ng lahat dahil sa kanyang production magic. Pero sa huli, nagamit niya ito upang magdala ng kaligayahan at kaunlaran sa buong nayon.
Dahil dito, naniniwala siyang magugustuhan din ng mga tao ang mahika ni Ash. Kinagabihan, nagtipon ng lahat ng mga taga-nayon at nagtaka kung ano ang mangyayari. Ipinaalam ni Van na magtatanghal si Ash gamit ang kanyang mahika. Nagtaka ang mga tao kung ano ang kaya nitong gawin. Ngunit nang simula ni Ash na kontrolin ang kanyang manika, agad nilang nakilala ang uri ng mahikang ginagamit niya. May mga kwento kasi noon na ginamit ang marionette magic sa isang pag-atake laban sa maharlikang pamilya. Dahil dito, nabahala ang ilang taga-nayon at nag-isip kung nasa panganib ba sila. Naalala ni Ash kung paano siya palaging hinuhusgahan dahil sa kanyang mahika. Ngunit tinulungan siya ni Van na makabawi ng kumpiyansa. Nagpatuloy siya sa pagtatanghal at pinasayaw ang kanyang manika ng napakaganda. Humanga ang lahat sa kanyang palabas. Matapos ang pagtatanghal, masigla siyang pinalakpakan ng mga tao. Nagpasalamat si Ash kay Van dahil ipinakita nito sa kanya na hindi siya walang silbi. Pagkatapos nito, ibinalita ni Cam na may paparating na karwaheng may sagisag ng maharlikang pamilya. Lumabas si Van at nakita niya si Mea. Kinamusta siya nito at tinanong kung kumusta na siya. Nabanggit ni Van na naging mas malapit sila ni Ash. Nagulat si Mea nang makita kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Ash sa loob lamang ng maikling panahon. Ipinaliwanag ni Van na tinulungan niya itong magkaroon ng tiwala sa sarili at sa kanyang mahika. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Mea si Van sa hari. Opisyal na iginawad ni Haring Dino kay Van ang titulong baron at sinabi niyang umaasa siyang magiging malaking pakinabang ito sa kaharian. Ipinaliwanag din ng hari na personal siyang pumunta dahil sa insidente ng dragon. Nais niyang marinig mismo mula kay Van ang buong katotohanan. Pumayag naman si Van, ngunit hiniling niyang maging bukas ang isip ng hari dahil may mga bagay siyang sasabihin na maaaring mukhang imposibleng paniwalaan. Sinimulan niya sa paglilibot sa nayon. Ipinakita niya kung paano nila itinayo ang mga pader at kung paano nila ginagamit ang mga balista para sa depensa. Pagkatapos nito, tinanong ni Dino ang kanyang chancellor na si Aper kung ano ang tingin nito. Ayon kay Aper, limitado ang abot ng mga balista at hindi praktikal gamitin sa karamihan ng sitwasyon. Bilang sagot, inutusan ni Van si Cam na magpakita ng demonstrasyon. Nagpakawala sila ng 2 bolt patungo sa kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon ng napakalalaking pagsabog. Agad na humanga si Dino sa nakita niya. Napansin din nila na parang si Van mismo ang gumawa ng mga balista. Nang aminin niyang siya nga ang may gawa ng mga iyon, inakala nilang nagsisinungaling siya. Ngunit pinaalala niya sa kanila na maging bukas ang kanilang isip gaya ng napag-usapan nila. Nagtanong din si Aper tungkol sa mabilis na pag-unlad ng nayon. Ipinaliwanag ni Van na siya mismo ang nagsikap para maitayo ang lahat ng nakikita nila. Nagtaka si Aper kung ilang taon ang ginugol para matapos ang mga pader. Ngunit sinabi ni Van na ilang buwan lamang ang kinailangan. Lalong nalito sina Dino at Aper sa kanyang sagot. Dahil dito, iminungkahi ni Mea na magpakita pa sila ng isa pang demonstrasyon. Habang naglalakad sila sa loob ng nayon, masayang binabati ng mga residente si Van. Nagulat si Aper dahil napakagaan at casual ng pakikitungo ng mga tao rito sa kanilang Panginoon. Pagdating nila sa lawa, lalo silang namangha. May mga sirena na malayang namumuhay roon. Dahil napakabihira ng kanilang lahi, hindi makapaniwala sina Dino at Aper sa kanilang nakita. Nagpasya si Van na ipakita kung paano siya gumagawa ng pader. Una, inutusan niya si Sparta na iangat ang lupa. Pagkatapos noon, ginamit niya ang kanyang production magic upang hubugin at gawing pader ang mga ito. Lubos na nabigla sina Dino at Aper sa kanilang nasaksihan. Kalaunan, nagpahinga sila sa resting area. Doon ay nakilala nila si Vesta na nagtaka kung sino ang bagong bisita. Ipinaliwanag ni Van na maituturing si Dino na parang pinuno ng lahat. Dahil dito, magalang na nagbigay galang si Vesta sa hari. Nagpakilala siya at nag-alok ng regalo bilang simbolo ng pagkakaibigan. Ngunit nagulat ang lahat nang makita kung ano yon. Isa pala itong piraso ng orichalcum. Kilala ito bilang isang maalamat na metal na iniuugnay sa mga Diyos. Ayon kay Aper, ang isang espada na gawa rito ay maaaring nagkakahalaga ng mahigit 100 platinum. Ngunit para kay Dino, mas mataas pa ang tunay na halaga nito. Habang pinag-uusapan nila ito, bigla na lamang ginawang espada ni Van ang orichalcum. Nang makita yon ng lahat, lalo silang nabigla. Sinubukan ni Van na itago ang kanyang ginawa ngunit hindi siya pinayagan ni Dino. Inutusan siya ng hari na sabihin ang lahat at nangakong pakikinggan pa ang kanyang mga kahilingan. Dahil dito, humiling si Van na manatili siya sa kanyang nayon at huwag na siyang ilipat sa ibang lugar. Nagtaka si Dino sa kahilingang iyon dahil tiyak na magiging maganda ang buhay ni Van sa kabisera anuman ang kanyang katayuan. Ngunit sinabi ni Van na nais niyang manatili upang protektahan ang mga tao roon. Para sa kanya, iyon ang tunay na tungkulin ng isang Panginoon.
Nanghinayang si Dino dahil masasayang ang napakalaking talento ni Van sa isang liblib na lugar. Samantala, masaya naman si Van dahil mukhang maiiwasan niyang lumipat at may pagpapatuloy niya ang kanyang tahimik na pamumuhay. Matapos ang lahat, naghanda na si Dino na bumalik sa kabisera. Ngunit biglang nagkaroon ng alarma. May paparating na dragon. Agad na inutusan ni Van ang lahat na maghanda para sa labanan. Napansin nila na may isang mage na kumokontrol sa dragon. Dahil dito, pinaghinalaan ni Dino na nagmula ito sa kaharian ng Elneta. Gayunpaman, binalaan niya ang lahat na mag-ingat dahil maaaring may iba pang mga kaalyado ang mage sa paligid. Alam ni Van na hindi maaabot ng kanilang mga ballista bolt ang dragon dahil napakataas ng lipad nito. Dahil dito, naisip niyang panahon na para subukan ang kanyang bagong prototype. Samantala, ipinakita si Prinsipe Yaniman na namumuno sa kanyang mga tauhan. Nalaman nilang siya ang nagpadala sa Wyvern upang magsiyasat sa lugar. Hindi siya makapaniwalang isang liblib na nayon lamang ang ipinag-uutos na lusubin nila. Para sa kanya, dapat ay madali lamang ang misyon. Ngunit nang makita nila ang nayon, natigilan silang lahat. Ang dating simpleng lugar ay isa ng napakalaking kuta. Nagsimulang mataranta ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Yaniman na imposible ang kanilang nakikita. Ayon sa kanya, walang paraan para maitayo ang ganoong kuta sa isang malayong lugar. Dahil dito, iniutos niya ang pagsalakay. Ginamit nila ang kanilang battering ram upang sirain ang tarangkahan. Ngunit kahit gaano nila ito banggain, hindi man lang ito nasira. Samantala, nagtaka si Van kung bakit naroon ang mga kabalyero ng Elneta. Tinanong siya ni Yan Iman kung paano niya nalaman ang kanilang pinanggalingan. Ngunit ngumiti lamang si Van at sinabing nanghuhula lang siya. Doon niya napagtantong siya mismo ang umami na galing sila sa Elneta. Napaisip si Yan Iman kung paano nagawang gawing isang napakalaking kuta ang dating simpleng nayon. Ipinaliwanag ni Van na ang buong nayon ang nagtulungan upang maitayo ang lahat ng nakikita nila. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Yanimod. Dahil dito, inutusan ni Yanimod ang Wyvern na umatake. Agad namang pinaputok ng mga taga-nayon ang bagong prototype na sandata. Bumagsak ang Wyvern matapos tamaan ng sunod-sunod na shuriken. Hindi makapaniwala si Aper sa lakas ng sandatang iyon. Dahil sa nangyari, sumuko na ang mga kabalyero. Ngunit tumanggi pa ring sumuko si Yanimod. Bigla siyang tinutukan ni Mea gamit ang isang ballista bolt at binalaan na hindi na mamimiss ang susunod na putok. Doon lamang siya tuluyang sumuko. Humanga si Aper sa kanilang ipinakitang lakas, ngunit nagtaka siya kung bakit pinalayas ni Galpas si Van noon. Para kay Dino, malamang na dahil itinuturing na walang silbi ang production magic. Gayunpaman, sinabi niyang kailangan na nilang pag-isipang muli ang kanilang pananaliksik tungkol sa magical aptitudes dahil walang sino man ang nag-akalang maaaring maging napakalakas ng production magic. Pagkatapos nito, inimbestigahan ni Mea si Yanimod. Doon nila nalaman na matagal ng balak ng kaharian ng Yelneta na sakupin ang nayon dahil akala nila ay madali itong target. Nagtanong si Aper kung may iba pa silang planong lusubin. Ibinunyag ni Yanimod na may hiwalay na hukbo na ipinadala sa Fortress City ng Skuten at iyon ang tunay nilang target. Agad itong iniulat ni Mea kay Dino. Sinabi ni Aper na kailangan na nilang bumalik sa kabisera upang makapagpadala ng mga kabalyero sa Skuten. Nais ni Dino na tumulong si Van sa depensa ng lungsod. Ngunit ipinaliwanag ni Van na hindi niya maaaring iwanan ang kanyang nayon dahil nasa gitna pa ito ng pag-unlad. Ipinaalala naman ni Mea na tungkulin ng isang maharlika na ipagtanggol ang bansa. Sa huli, pumayag si Van na tumulong. Gayunpaman, sinabi niyang siya mismo ang mamamahala sa pag-oorganisa ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos noon, inatasan niya si Sparta na bantayan ang nayon habang wala siya. Inutusan din niya si Dee na sumama sa kanya. Ngunit sinabi niya sa iba na manatili na lamang dahil masyadong mapanganib ang misyon. Pinilit naman ng iba na sumama rin. Naisip ni Van kung magiging sapat ba ang bilang nila sa paningin ng mga tao sa kabisera. Nagboluntaryo rin ang grupo ni Ortho na protektahan siya. Sinabi ni Van kay Ortho na kausapin ang iba pang adventurer at nangakong bibigyan sila ng malaking gantimpala kapag sumali sila. Naniniwala si Ortho na papayag ang mga ito. Pagkatapos noon, sinabi ni Van kay Kesola na kailangan nila ang kanyang kakayahan bilang scout. Mukhang wala itong interes noong una. Ngunit nang sabihin ni Van na hindi siya makakasama sa barbecue party kung hindi siya sasali, agad itong nagbago ng isip. Samantala, ipinaliwanag ni Mea na kailangan muna niyang magulat sa Ferdinando County. Ngunit nangako siyang pupunta rin siya sa Skuten pagkatapos noon. Tinanong niya si Van kung anong mga sandata ang dadalhin nito. Sinabi ni Van na nais niyang dalhin ang kanyang mga imbensyon, ngunit alam niyang hindi iyon praktikal. Doon sinabi ni Ash na maaari nilang gamitin ang kanyang marionette. Pagkatapos nito, tinipon ni Van ang kanyang mga tauhan.
Ipinaliwanag niyang ang kanilang misyon ay protektahan ng Skuten. Ngunit sinabi rin niyang huwag silang mag-alala dahil sisiguraduhin niyang lahat sila ay makakabalik ng buhay. Samantala, nalaman ni Galpa na sinalakay na ang Skuten. Gayunpaman, hindi siya gaanong nag-alala dahil naniniwala siyang hindi basta-basta babagsak ang lungsod dahil isa itong halos hindi mapasok na kuta. Inutusan niya agad ang kanyang lingkod na tipunin ang kanyang hukbo. Nagtanong ang lingkod kung dapat din ba silang humingi ng tulong kay Van.